Doc Gio, malapit na tayo sa baryo namin. Nako, mabuti naman kapitan. Akala ko wala nang katapusan ng paglalakbay natin eh. Narinig mo ba yun, Dennis? Ay, opo, Doc. Mabuti naman po kasi pakiramdam ko umihiwalay na yung kamay ko sa pagdadrive eh. Makakapagpahinga ka na sa kakamaneho. Salamat naman. Daig pa natin nililindo sa loob ng kotse. Grabe magmaneho si Dennis. Para tayong nasa action movie. Ay nako, rough road po kasi yung daan, kaya po ganun. Okay, pero hello, ang bilis ng patakbo mo sa daan kanina eh. Yung daan pa zigzag. Oh, nag-aaway na naman kayo. Hindi ba mag-best friend kayo nung high school kayo? Ilang taon lang kayong hindi nagkita, ganyan na kayo sa isa't isa? Siya nga pala. Maraming salamat talaga, Doc Gio ha, sa iyo at sa mga nurse na kasama mo. Alam kong medyo nag-aalangan pa kayo na samahan ako papunta sa baryo namin. Walang problema yun, Kap. Nakaschedule naman talaga ang pagbisita namin sa mga baryo. Medyo napaaga lang ng kaunti. Mabuti na lang vacant ako this week. Wala pong anuman, Kapitan Pacifico. Nasa puso po talaga namin ang pagtulong. Sus! Maraming salamat talaga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi naman namin alam ang gagawin. May sakit ang mga bata at umiikot lang ang sakit sa mga taga-baryo. Yung isang anak ko na lang ang hindi pa nahahawahan. At hindi na natin hahayaang mahawa pa siya. Susubukan nating maalis na ang sakit na yun sa lugar ninyo. At saka kapitan, kung hindi nyo na itatanong napakagaling na doktor at surgeon yan si Doc Gio. Kaya wag po kayong mag-alala. Walang duda. Sa tindig at postura pa lang ni Doc makikita mo eksperto siya dahil kumpiyansa ang makikita mo sa kanyang muka. Ay nako, huwag niyo na po akong bulahin. Baka maniwala ako niyan. Totoo naman po yun. Sigurado marami na kayong napagaling na mga pasyente. Oo, marami-rami na rin. Alam niyo po kasi, Kap, nung naaksidente ang anak niya, siya po ang nag-opera. Sa totoo lang, Kap, bawal yung ganung practice. Kasi daw, hindi daw makakapag-isip na maayos yung doktor kapag kamag-anak o malapit sa kanyang inoperahan. Pero dahil kulang sa ospital ng mga doktor, wala silang nagawa. At hanggang ngayon, buhay pa si Jeneline. Kung hindi mo na itatanong, Kapitan, nakatira kami sa syudad. Tapos yung ospital na pinakamalapit dito, doon kami naka-duty noon. Ganun ho ba? Pero lumipat na po kaming lahat sa Maynila dahil doon na nakatira si Jeneline. Sinamahan namin siya. Nung narinig nga ni Doc na naaksidente si Jeneline, talagang pinuntahan niya at iniwan lahat ng mga ginagawa niya. Ano pong nangyari sa mga iniwan yung pasyente? May mga tumulong naman sa ibang pasyenteng naiwan ko. Ganun ba? Akala ko pinabayaan ninyo Mahirap na. Nurse Dennis, malapit na tayo sa arko ng baryo. Oo nga po, no? Aba, kitang-kita ko ng signage ng baryo ninyo, Kap. Nandito na tayo. Salamat naman. Mahaba-habang nilakbay mo, Kapitan, para lang sumangguni sa syudad. Oo, pero para sa mga kabaryo ko, baliwala ito. Kapitan, ito na po ba talaga ang baryo nyo? Oo, malayo, di ba? Paano? Bumaba na tayo ng sasakyan. Saglit ko po kayong ipapasyal sa baryo namin at ipapakilala sa mga kabaryo ko. Sige Kapitan, lalabas na kami. Opo, ipapark ko lang po ito na maayos. Naku, ayos lang yan, kahit dito mo na lang yan iwan. Wala namang kaso sa amin Lalabas na ako hintayin ko na kayo. Si Jeneline ay isang nurse at family medicine doctor naman ang kanyang amang si Gio. Bago siya makapagtrabaho sa ibang bansa na gusto niya talaga sanang gawin, ay kailangan niya magkaroon ng work experience dito sa Pilipinas. Nataon namang mahilig ang kanyang ama na mag-volunteer sa mga medical mission, kaya sumasama siya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa malayo-layong baryo na halos 3 oras ang kanilang nilakbay mula sa syudad. Pagkakita ni Jeneline sa itsura ng baryo, halos gusto na niyang sabihin na bumalik na lang sila. Hindi niya nagustuhan ang itsura ng lugar. Paulit-ulit siyang napalunok ng laway nang makita ang grupo ng mga taong nagkumpulan sa gitna upang salubungin sila. Inayos niya ang suot na face mask nang yayain siyang lumabas na. Ang mga bahay sa paligid ay gawa sa kawayan na itinaling magkakasama. Ang mga bubong ay pinagsamang dahon ng nipa at anahaw. Lalabas na ako Sabihan mo yung ibang nag-volunteer na i-park yung mga sasakyan na maayos. Ilan nga ulit yung mga sasakyan natin?
Tatlo po tayo, Doc. May dalawa pa sa likuran natin. Okay, sige. Bukas natin sisimula na medical mission. Hapon na rin kasi, medyo alanganin pag ngayon tayo magsimula. Papa, nakakatakot po ang lugar na to. Oh, bakit ka natatakot? Well, kung sa bagay, ngayon ka lang magme-medical mission sa isang malayong baryo. Madalas kasi sa Metro Manila lang kita sinasama eh. Bukod pa ron, Papa, kakaiba rin silang tumingin. Parang tumatagos na parang may balak silang masama. Seryoso ka ba? Buti kung ikaw magmamaneho, Jeneline. Haist! Anak, duty natin ang tumulong sa kapwa. May sinumpaan kang tungkulin, hindi ba? Dapat palagi mong itinatanim sa puso mo na nandito ka para tumulong. O siya, lalabas na ako ha? Kanina pa nakatingin si Kapitan sa atin eh. Pati ang kapitan, tila nag-iba ang aura niya. Di ko maipaliwanag. Uy, Jeneline, kumilos ka na. Bababa na raw tayo. Marami pa tayong asikasuhin. Matagal mo na ba itong ginagawa, Dennis? Ang alin? Medical mission? Oo. Simula nung maging nurse ako kung saan nagtatrabaho si Doc, sumasama na talaga ako sa kanya. Ilang taon na rin. Kung ilang taon kang nawala, ganun na katagal. Bakit mo natanong? Hindi ka ba natatakot kapag may ganitong lugar kayong pinupuntahan? Sus, hindi naman ako natatakot. Maski nilabutan nga ako nung sinabi mong, nasa puso talaga namin ang pagtulong. Seryoso ka ba? Baka nagbibiro ka lang. Pakiramdam ko anumang oras lalagdating ka na sa sinabi mo. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Parang lagi kang galit sa akin. Ako galit? Hindi naman ah. Out of character kasi. Parang ang hindi si Jeneline Miravida ang naririnig ko eh. Bakit? Ano bang ugali ang pagkakakilala mo sa akin? Ayokong sagutin, baka sabihin mo inaaway na naman kita. Bababa na ako, bahala ka na sa buhay mo. Sasabay na ako. Bakit ka ba nang iiwan? Lumayo ka nga sa akin, mamaya iba pang isipin nila sa atin eh. Eh di lumayo. Ang dami mong sinasabi. Huwag mong ibagsak ang pinto ng kotse, hoy. Kayo talaga mga babae, lalabas lang ng kotse. Akala mo lagi may susuguring kabit. Hoy, nag-aawin na naman ba kayong dalawa? Hindi po, Doc. Jeneline? Wala po. Kap, saan po kami matutulog? Oo nga pala, hindi ko pa nasasabi. Dadalhin ko kayo doon, no? Yun, no? Katabi ng lumang simbahan. Kailangan natin maglakad kasi makipot ang daan dito. Walang problema, Kapitan. Sanay kami dyan. Tama, hindi naman po kasi kami maarte. Mabuti naman po. Doon kasi ako kinakabahan na baka hindi niyo po magustuhan. Tara, sumunod po kayo sa akin. Sige po, lead the way, Kapitan. Dennis, Jeneline, ayoko mag-away kayo rito ha? Nakakahiya sa mga taga-baryo. Ay, hindi po, Doc. Makakaasa kang hindi ko po papatulan ng anak ninyo. Ano raw, Papa? Narinig niyo po yun? Hindi raw siya papatol pero siya ang nagsisimula ng away. Hindi ko naman siya inaano Tumigil na nga kayong dalawa. Nakakahiya kayo. Hindi kayo nandito para mag-asaran ha? Nasa mahalaga tayong misyon. Ay, ganyan talaga mga kabataan, Doc. Ito nga palang dating simbahan. Luma na siya at nabibitak na. Hindi na masyadong nagagamit kasi wala nang pare ang pumupunta rito. Masyado kasing liblib tong baryo namin eh. Oo nga po, medyo malayo na. Pero maganda po ang struktura ng simbahan oo. Ang unang pare dito, pinagawa niya yan gamit ang sariling pera. Kaso namatay siya bago pa man yan matapos. Kaya ang likod ng simbahan ay hindi na napaayos pang muli. Ay, sayang talaga. Maganda pa naman ito. Madalas ang iba, nakatagong baryo ang tawag sa lugar namin. Sa sobrang liblib kasi nito, walang nangangahas na pumunta. Kayo nga lang ang kauna-unahang mga espesyalista na nakatungtong dito eh. At sana naman po hindi kami ang huling dadayo. Sisikapin po naming isali kayo sa schedule hanggat maaari. Maraming salamat po, Doc. Bilisan mo ng paglalakad, Jeneline. Huy! Jeneline? Bilisan mo na, nauna na sila Bakit ka ba huminto rito? Para kasing may nakita akong bata sa loob ng simbahan eh. Bata? Oo, batang babae. Nakatingin siya sa akin. May hawak siyang manika na kulay itim ang damit. Dennis, Jeneline, halina kayo. Papunta na po, Doc. Huy, ano? Diyan ka na lang ba? Mauna na ako sa'yo, Sigurado ako may nakita akong bata. Ano naman ngayon kung may nakita kang bata? Malamang naglalaro lang yun. Pinasawalang bahala na lang ni Jeneline ang nakita.
Bago sila pumunta sa bahay, pinakita at pinakilala muna sila sa mga tao. Hindi maipaliwanag ni Jeneline ang nararamdaman. Nakita niya ang sakit na dumapo sa mga bata. Namumula at nangangaliskis ang mga balat. Matapos noon ay muli silang naglakad at huminto ang kapitan sa harap ng isang bungalow type na bahay. Ito ang tutuluyan ninyo. Aba, kakaibang disenyo nito kumpara sa iba, kapitan ah. Maganda siya. Dati itong bahay ng kaibigan ko, kaya lang nasa Maynila na siya at hindi na raw siya babalik dito. Ibinigay na niya sa akin itong bahay. Kayo na muna tumira dito pansamantala. Pasensya na kayo at hindi siya gaanong malinis. Ay, wala pong problema. Hindi naman kasi kami ganun maselan, Kap. Huwag mo kami intindihin. May 2 kwarto nga pala rito ha. Yung isa malawak. Pwede na ang iba ninyong staff dito. Samantalang itong kabila, sakto 3 hanggang 4 na tao. Dito na lang po ako matutulog. Dito na lang tayong 3. Po? Kasya naman tayong 3 dito ni Dennis. Ay hindi po, doon na lang po ako sa kabila, Dok. Hindi na, dito na lang tayo. Mas kailangan ng ibang staff ng medyo maluwag na espasyo. Sige po. Maghahanda rin kami na makakain ninyo. Naku, wag na kayong mag-abala, kapitan. May mga dala kami. Kami na lang ang magluluto ng pagkain. Salamat. Magluluto pa kayo alam kong mga pagod kayo. Kami na lang ang bahala ron. Kapitan, alam kong pagod ka na rin. Hindi mo kami kailangang asikasuhin. Kaya namin to, magpahinga ka na. Hindi pa naman ako ganun kapagod. Kap, kami na ang bahala. Huwag ka na mag-alala. Ang kailangan lang namin ay lutuan. Sige, ikaw ang bahala. Ayun yung kusina, may mga kahoy na rin dyan. Kung kulang pa, tawagin nyo lang ako at dadalhan ko kayo. Makikisuyo na lang, kapitan. Walang problema yun, Doc. Meron po ba kayo ritong tubig panligo? May balon malapit dito. Magpapaigib ako sa mga tao at ipapadala rito. Balon po? Oo, balon. Pero kung gusto mo naman, may ilog malapit dito. Pwede ka ron maligo. Malinis naman ang tubig doon. Sige po, salamat. Ay, oo nga pala. Walang kuryente rito ha. Tanging mga sulo at gasera lang ang gamit namin sa gabi. Ayos lang yan, kapitan. Meron kaming dalang generator. 2 dala namin. Yung isa iiwan namin dito sa baryo ninyo. Para kahit papano magkailaw kayo. Kayo nang bahalang mamigay ng kuryente sa mga tao, ha? At bumili rin kami ng mga ilaw, cords, outlets, wires. Ay naku, Doc, maraming salamat talaga ha. Hindi ko alam kung paano pa ako makakabawi sa inyo. Naku, hindi naman yun galing sa amin. Galing yun sa governor ng bayan ng lugar ninyo. Ipinadala lang sa amin para naman makatulong din sa inyo. Kahit na, nagpapasalamat pa rin kami na naglakas kayo ng loob na dalawin kami at ibigay ang mga kailangan namin. Walang anuman, kapitan. Handa kaming tumulong sa kahit anong paraan. Paano? Dito na muna ako ha. Nasa tapat lang ang bahay ko eh. Katukin nyo lang ako o puntahan kung may kailangan kayo, ha? Magpapahinga na muna ako. Tatay? Mira, bakit nandito ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo sa bahay ka lang? Siya nga pala. Ito si Mira, ang anak ko. Hello, Mira. Uy, Mira, ang ganda mo naman. Kasing ganda mo yung dala mong manika. Anak niyo po pala siya. Bakit po, nurse? Nakita na ba kayo ng anak ko? Nakita ko po siya sa loob ng simbahan kanina. Totoo ba yun, Mira? Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta sa simbahan? Marupok ng sahig at mga dingding nun. Baka matabunan ka pa sakaling gumuho yun. Gusto ko lang naman pong maglaro pero ayaw po nila akong palapitin sa mga anak nila kaya mag-isa na lang po akong naglaro. Mira, bakit naman? Kasi anak, may mga sakit nga sila, hindi ba? Kaya pinaiiwas kita at baka mahawa ka. Hayaan mo, nandito na sina Doc Gio, Nurse Dennis at Nurse Jeneline para pagalingin sila. Kapag umaling na sila, maglalaro na kayo, ha? Talaga po? Pagagalingin niyo sila? Oo, Mira. Gagawin namin ang lahat para lang pagalingin sila. Bigyan mo lang kami ng kaunting panahon. Ayos ba yon? Pero sabi ng manika ko, mamamatay raw kayo rito. Ha? Mira! Anak ko, pasensya na kayo sa inasal niya, ha? Naku, ayos lang, kapitan. Bata pa naman siya eh. Alis na ho kami, Doc, ha? Sige, magpahinga na kayo. Halika na, Mira. Salamat, kapitan. Dennis, pakisabi nga sa iba na ihanda ng pagkain natin. Magluluto na tayo ng hapunan. Sige po, Doc.
Papa, bakit po ayaw niyong magpaluto ng pagkain? Ang una mong tatandaan kapag pumupunta ka sa ibang lugar, huwag kang magtitiwala sa hinahain nilang pagkain. Grabe naman ang trust issue. Maiintindihan mo rin kalaunan. Ano kaya ang ibig sabihin ng bata sa sinabi niya? Sa tingin ko, bigla na lang niyang naisip yun. Bata pa eh. Malawak ang imahinasyon. Ang alam ko lang, dapat na nating matapos ang medical mission dito para mai-report na natin ang sakit na lumalaganap dito. Base sa itsura ng mga bata, parang fungal infection po ang meron sila. Sa tingin ko, hindi malinis ang tubig na ginagamit nila rito. Hindi yun malabong mangyari, lalo na kung balon lang ang ginagamit nila. Ay, walang signal dito. Hindi ako makatawag sa munisipyo para magbalita. Hanggang ilang araw po tayo rito? Baka 2 araw kung walang mangyaring hindi maganda. Papa, may naaamoy po ba kayong kakaiba? Naamoy ko nga rin eh. Pero hindi ako makapagreklamo, kaya sana matapos kaagad natin ang medical mission. Yung amoy niya, parang natuyong dugo. Jeneline, huwag mong ipaparinig sa kanila ang mga sinasabi mo. Matapos nilang kumain, ay naglatag na sila upang matulog. Walang kama roon, kaya sa lapag lang sila. Katabi ni Jeneline ang kanyang ama na mabilis na nakatulog. Samantalang siya ay nakatingin pa rin sa kisame at pinapakinggan ang mga kuliglig sa paligid. Palagi siyang namamahay kaya hirap siyang makatulog. Nakasuot siya ng mask dahil sa malansang amoy kahit wala naman silang nakitang kakaiba sa bahay. Malapit na sanang pumikit ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng langit-ngit ng kahoy na parang may naglalakad ng dahan-dahan. May kalansing din ng kadena na parang hinihila. Lumakas ang ihip ng hangin at bumigat ang kanyang pakiramdam. Sinubukan niyang pumikit upang baliwalain ang nangyari, ngunit naririnig pa rin niya ang mga yabag at ito ay papunta sa kanyang posisyon. Pakiramdam niya ay may dumungaw sa kanya. Dala ng kuryosidad ay idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babae na nakasilip sa kanya. Napatingin siya sa paa nito. May nakataling kadena sa paa. Wala itong emosyon. Nang ibalik niya ang tingin ay may tumulong likido sa kanyang pisngi. Marahang umupo ito upang lumapit sa kanya. Napansin niyang dugo pala ang tumutulo sa mukha ng babae at nanggagaling ito sa kanyang mga mata. Nanigas siya nang sumigaw ito ng malakas. Uy, gising na palang prinsesa natin. Good morning. Ay, mukhang hindi good na morning mo ah. Namamawis ka pa oh. Ano ba nangyari sa'yo? Panaginip lang pala yun. Parang totoo. Ang alin? Dennis, may dumi ba sa mukha ko? Parang dugo. Ganon. Natuyong laway lang ang nakikita ko. Seryoso ako. Hindi ka talaga makausap ng matino eh. Joke lang ito naman. Walang dugo kung ano man na nasa mukha mo. Ano ka ba? May babae raw na sumilip sa akin habang nakahiga ako. May tumutulong dugo sa mukha niya. Panaginip lang yun. Hindi eh, parang totoo. Jeneline, ilang oras kang tulog. Imposibleng totoo yun. Tingnan mo nga oh, umaga na. Sabi ni Doc na mamahay ka eh, bakit biglang tindi ng tulog mo? Fake news ka rin eh, no? Hindi ako nagbibiro. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ipapaalala ko lang sa'yo kung ano ka at bakit ka nandito ha. Nurse ka, Jeneline, at nasa medical mission tayo. Yung papa mo nandun na at nag-check up na. Pinapunta lang ako rito para gisingin ka na at kailangan na din ni Doc ng tulong natin. Sige, mag-aayos lang ako. Jeneline, panaginip lang yun. Ano ka ba? Bilisan mo na ha, kumain ka na. May tinapay dyan at kape. Kumain ka ng tinapay? Tumikim lang naman ako ah. Bakit ka kumain? Baliw ka ba? Alam mo may sakit ka eh. Bakit? Bawal bang kumain ng tinapay? Kasalanan ba yon? Alam mong may auto-brewery syndrome ka. Kapag napasok ng pagkain may carbohydrates yung katawan mo, mako-convert yan as alcohol. Sus, ang dami mong sinabi. Kunwari, concerned ka sa akin. Masama pang maging concerned. Isa pa, baka isipin ng mga tao na uminom ka ng alak. Oh na, puro sermon sa umaga. Mag-asikaso ka na. Huwag mo na ako intindihin, no? May tubig na akong inigib para makaligo ka. Bilisan mo ng kilos.
Ay, pasaway ka talaga. Mamaya isipin nilang lasinggero ka at hindi ka profesional sa trabaho. Patay ka kay Papa kapag naamoy ka. Konti lang naman yung kinain ko, Jeneline. Ito naman oh. Palibasa, hindi mo alam ang pakiramdam na mahilig ka sa tinapay at spaghetti pero hindi mo makain ng normal. Matapos maligo at magbihis ay nagtungo na si Jeneline sa labas. Hindi nakatakas sa kanyang pansin ang tingin ng mga nandoon habang naglalakad siya papalapit. Kinikilabutan siya sa ngiti at tingin ng mga tao. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya, ngunit nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilabot. Ginamot nila ang mga bata habang ang iba naman nilang kasama ay nagbibigay ng mga pagkain at malinis na tubig pang inom. Nasa kasagsagan sila ng panggagamot nang lumakas ang hangin. Sa sobrang lakas ay tinangay ang tent na itinayo nila, maging ang mga upuan ay hindi nakaligtas. Ang lakas ng hangin! Parang may dumang ipo-ipo. Gumilid muna kayo. Dok, tinangay ng hangin ng mga gamit natin. Pabayaan nyo na. Ang mahalaga, walang masaktan. Ayos lang po ba kayo? Ikaw, Mira, ayos ka lang? Nagagalit na siya. Ha? Sinong nagagalit? Yung babaeng nagliliwanag at may maputing balat. Mira, tumigil ka na nga. Ay, pasensya na ho kayo ha. Itong anak ko ay malawak ang imahinasyon. Pambihira, hindi pa rin nawawala ang hangin. Yung mga dahong nakadikit pa sa puno, tinatangay na. Nagpapaikot-ikot to sa gitna oh. Ang nakapagtataka lang, maharaw naman. Ganito ho ba madalas sa baryo nyo, Kapitan? Nag-iibang panahon? Minsan lang. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Oh, teka. Ngayon naman, umuulan ng malakas. Naku po, grabe ang hangin, parang sumisipol. Mabuti pa, ihinto muna natin ang medical mission. Bukas na natin ituloy o kapag tumila na ito. Pumasok na tayo sa bahay, dali! Dok, yung ibang mga bahay, tinatangay na ng hangin ng mga bubong. Naloko na, masisira ang mga bahay namin kapag nagpatuloy ito. Kapitan, wala na ba tayong pwedeng masilungan? Yung simbahan, yun lang naman ang konkretong gawa rito sa baryo namin. Malaki yun, pero sa tagal nun kung minsan, napapansin namin nagbibitak-bitak na. Ang mahalaga, makasilong tayo. Halina kayo! Jeneline, pupunta daw tayo sa simbahan. Dadaling ko na itong mga natirang gamit doon. Susunod na ako. Halika na, Mira. Sumabay ka na sa akin, ha? Ate, habang may panahon pa, umalis na kayo rito. Jeneline, dali mo na si Mira dito! Papunta na kami. Anong ibig mo sabihin? Ang sabi ng magandang babae, umalis na kayo rito. Hindi siya titigil hanggat hindi na uubos sa mga tao sa baryo. Ano ba sinasabi mo? Sino ang babaeng yun at bakit na sinasabi yan sa'yo? Darating ng araw, kukunin na rin niya ako. Ang sabi niya, pagtungtong ko ng 10 taon, kukunin na niya ako para malayo sa magulong lugar nito. Sa loob na natin yan pag-usapan, Mira. Ha? Bakit biglang huminto ang malakas na hangin at nawala ang matinding ulan? May kakaiba talaga rito. Anong kababalaghan ang meron sa baryo na to? Hindi ako pwedeng magsalita kapag malapit si Ama. Pinipigilan niya ako. Bago pa kayo madamay, sinasabi ng babae na umalis na kayo. Anong meron sa baryong ito, Mira? Sabihin mo sa akin. Mira! Kapitan Pacifico. Huminto na ang ulan at malakas na hangin. Umuwi ka na sa bahay, Mira. Opo. Mira, sandali lang. Halika na, Nurse Jeneline. Ihatid na kita sa loob ng simbahan. Pero... Nurse, maraming pasyente ang naghihintay sa'yo roon. Sige po. Tara po, maglakad na tayo. Jeneline, pagpasensyahan mo ng anak ko. May sakit kasi siya sa pag-iisip mula nung namatay ang kanyang panganay na kapatid. Kaya huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya. Sakit sa pag-iisip? Pero mukha naman siyang normal ah. Naging intern po ako sa isang mental institution kaya alam ko ang... May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Marahil ang babaeng sinasabi niya sa'yo, ang tinutukoy niya ay ang panganay kong anak na si Lyra. Mahal na mahal kasi nila ang isa't isa. Ano po nangyari sa anak niyo? Basta nagkasakit siya, isang malalang sakit na hindi namin naagapan at yun ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Condolences po.
Hindi ko alam na may namatay po pala kayong anak. Kaya ho siguro ganun ang kinikilos ni Mira. Ang manikang hawak ni Mira ay bigay ng kanyang kapatid bago ito mawala. Kung may sakit ho siya, kailangan din po natin siyang maipagamot. Kung gusto niyo po, may kakilala po kami na isang psychiatrist. Pwede po namin siyang ipagamot. Hindi na kailangan, Nurse Jeneline. Unti-unti naman siyang gumagaling. Pero Huwag mo nang intindihin ang anak ko, pakiusap. Pagtuunan mo ng pansin ng ibang mga bata, mas kailangan nila ang atensyon mo. Simula nang sabihin yun ng kapitan, hindi na nawala sa isip ni Jeneline ang sinabi nito. May ilan sa mga gamit nila ang kanilang nakuha pa matapos ang malakas na hangin at ulan. Nagtagumpay silang matapos ang kanilang medical mission. Kaya naman bukas ay plano na nilang umalis sa baryo. Oobserbahan pa dapat nila ang mga bata, ngunit hindi na pumayag si Jeneline. Inilaban niyang umalis na sila roon. Kalaunan, 3 na lang silang natira sa loob ng lumang simbahan. Nililigpit nila ang iba pang mga gamit. Ang mga kasamahan nila ay nagpasok na ng mga gamit sa kanilang mga van. Ay, salamat. Makakauwi na rin tayo sa syudad. Ako magkakaroon ng sakit nito kapag nagpatuloy pa tayo rito eh. Kailangan makauwi tayo na maaga dahil may mga appointment pa ako sa ospital. May mga follow-up pa ang mga pasyente ko ron. Gabi na naman dito. Parang ang bilis na oras dito, no? Hoy, Jeneline, ayos ka lang? Anak? wala po. Yung mga tao lang dito, hindi ko alam kung maaawa ako kung ano. Hindi ko maipaliwanag pero nawiwirdohan ako sa kanila eh. Sandali lang ha. Dadaling ko lang itong mga kahon ng injection pabalik sa van. Diyan lang kayo. Ako na lang po magdadala, Doc. Hindi na ako na. Dito na lang kayo at magpatuloy kayo sa pagliligpit. Huwag tayo mag-iwan ng kalat dito ha. Okay po, Doc. Oh no, Jeneline, balik na tayo sa kwento mo. Alam mo, tama ka eh. May pagka-weird sila. Naramdaman mo rin? Oo, ako pa. Pinalaki tayo sa probinsya kaya kahit papano may alam ako. Hindi ko lang to sinasabi kay Doc kasi baka hindi siya maniwala. Pero sa tingin ko, dahil maririnig mo sa loob ng simbahan ang mga daing at hinagpis ng mga tao. Hindi ba kapag may namatay, binebendisyonan sa simbahan? Naiiwan ang kaluluwa nila sa ganitong lugar. Gusto kitang paniwalaan pero hindi kinakaya ng utak ko. Ay, oo nga pala, kung totoo ang mga aswang, dapat dito sila unang natatakot, hindi ba? Pumasok sila rito kanina, ibig sabihin, hindi sila aswang. Oo nga, no? Pero what if? Deception lang ito at hindi talaga to ang totoong simbahan. What if, di ba? Oh, hindi pa rin kayo tapos sa pagliligpit? Papa, ginulat mo naman kami. Malapit na po, Doc Chio. Okay. Ay nako, may problema nga pala tayo. Ano po yun, Doc? Butas sa mga gulong ng sasakyan. Hindi tayo makakauwi. Ano po? Paano nangyari yun eh? Hindi naman yun butas kagabi. Chinik ko po yun kasi expect ko na matatapos tayo ngayong araw. Eh pero Doc, may extra naman po tayong gulong ah. Butas din yung mga extra nating gulong. Po? Paano nangyari yun? Nasa loob naman ng mga gulong ah. Parang may kakaiba talaga. Doc, hindi ko kaya sinasabotay tayo? Ano pong sabi ni Kapitan?
Ang sabi niya may hayop daw na pag-alagala sa baryo nila at mahilig manira ng mga gamit. Baka raw napagdiskitahan yung mga gulong natin. Imposible ho yun, Doc. Paano may papaliwanag dun yung mga extra nating gulong? Ako mismong nag-check nun. Siniguro kong walang butas sa mga yun. Dennis, wala na tayong magagawa. Ano na pong gagawin natin? Maghanap ako ng signal para makatawag ako gamit tong cellphone ko. Habang nag-uusap, may narinig silang tatlo na tila bumagsak sa bandang altar. Napatingin sila roon sa pag-aakalang biyak na bato lang ang bumagsak. Ngunit ang nakita nila ay malayo sa kanilang inaasahan. Mula sa itaas na bahagi ng simbahan, bumagsak ang isang nilalang na may malaking pangangatawan at maitim na balat. 4 ang sungay nito na tila naglalagablab sa pagkapula. Nang huminga ito ay may usok na lumabas mula sa ilong nito. Ang mga mata ay tila bolang apoy na may sariling buhay. Hindi kaagad nakakilos ang tatlo nang tumalon ito sa ibabaw ng altar at makaharap nila ng malapitan. Tumakbo na kayo! Bilis! Sinasabi ko na nga ba hindi magandang kutob ko rito. Tumakbo na tayo! Tara na, Jeneline! Papa, hindi kita pwedeng iwan! Huwag mo ko intindihin! Takbo na! Dennis, itakbo mo siya! Opo! Halika na, Jeneline! Pero... Huwag ka nang makulit! Tumakbo na kayo! Dennis, takbo! Papa! Halika na, Jeneline! Hindi ko iiwan ang papa ko! Ano ka ba? Nagsakripisyo na nga siya! Tumakbo! Dennis! Ang bilis ng halimaw na to. Nakatalon siya kaagad papunta kay Dennis. Sinasakal na siya ngayon at inaangat sa ere. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo siya! Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Hindi! Hindi ko kayo pwedeng iwan dito! Hindi natin siya kaya! Bilis! Inihagis ng nilalang si Dennis. Tumalsik ito sa kabilang panig ng simbahan. Natuon ang pansin nito kay Jeneline, kaya tumalikod na siya at tumakbo. Pero nahawakan siya nito sa baywang at pinasan sa balikat. Nanlaban siya pero hindi siya makatakas dito. Nakita na lang niya na bumangon si Dennis at sinaksak ito ng injection sa likuran. Napaigtad ito at nabitawan si Jeneline. Agad siyang tumakbo sa kung saan naiwan ang papa niya. Wala itong malay. Bumalik din si Dennis at pinagtulungan nilang alalayan ang doktor. Ang sakit ng likod ko! Ang lakas ng aswang na yun! Nasaan na siya? Malamang nagtatago na. Papa, gising! Palabas na tayo ng simbahan. Sigurado kang aswang yun? At saan ka naman nakakita ng ganong klase ng hayop? Aswang talaga yun. Sandali. Anong itinurok mo sa aswang? Saline solution. Bakit kami dalang ganon? At natawa ka pa talaga kahit munti ka nang mamatay. Palagi naman ako may dalang panangga sakaling may aswang man sa paligid. May supot nga ako ng asin sa bag ko Kaya lang nataranta ako kanina. Mabuti na lang natandaan ko na marami tayong dalang saline solution para sa medical mission. Kailangan na nating makalabas para makahingi ng tulong. Ayun sila, Kapitan. May hawak ng mga sulo. Kapitan! Tulungan niyo kami! Mabuti na lang nasa labas ng simbahan si Kapitan. Makakahingi kami ng tulong. Kapitan, si Doc Gio po! Tulungan mo kami! Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari kay Doc Gio? May halimaw po sa loob ng simbahan. Halimaw? Aswang po, Kapitan. May aswang po sa lugar ninyo. Ano ba sinasabi ninyo? Totoo pong sinasabi namin. May aswang talaga, Kap. Halika, dali natin siya sa tinutuluyan ninyo. Tulungan niyo po ako. Papasanin ko na lang siya. Sigurado ka? Opo. Sige, alalayan ko siya. Papa, gising! Dinala nila ang doktor sa bahay na kanilang tinutuluyan. Kaagad nila itong pinulsuhan. Hindi pa rin ito nagigising kaya minabuti nilang bantayan ng doktor at gumamit ng mga bagay para magising ito. Pero walang nangyari. Dahil dito ay naalarma ang mga kasama nila, lalo pa nang malaman ng mga ito na may umataking halimaw. Subalit wala naman silang magawa. Hindi sila makauwi dahil flat na ang gulong ng mga sasakyan. Kung ipipilit nila ay baka ma-stranded lang sila sa daan.
Hindi naman naniwala sa kanila ang kapitan dahil wala raw aswang sa kanilang lugar. Binantayan ni Jeneline ang ama hanggang sa makatulog na rin siya. Nagising siya sa mahalimuyak na amoy ng pabango. Bumangon siya at kumuha ng flashlight. Ano yun? Bakit parang may liwanag na nagmumula sa labas? Jeneline, bakit gising ka ba? Dennis, nakikita mo ba yung liwanag na nanggagaling sa pinto? Sobrang liwanag, parang naaakit akong lumapit. Oo, nakikita ko rin. Yung liwanag sa labas ng gagaling. Uy, saan ka pumunta? Naririnig ko ang mga huni ng ibon. Nakikita mo rin ba ang mga paru-parong umiikot sa paligid ko? Sandali, hintayin mo ako. Saan ka ba pupunta? Jeneline! Teka lang! Nabuksan ng kusa ang pinto. Nakakasilaw ang liwanag. Ano bang meron? Saan magaling ang liwanag na yun? Hindi yan normal eh. Uy, Jeneline! Huwag kang umalis! Titingnan ko lang kung saan nanggagaling yung liwanag. Sandali lang, baka trap lang yan. Huwag kang sasama. Uy, teka, Jeneline naman eh. Huwag mong iwan yung papa mo rito oh. Parang kilala ko yung batang nakatayo. Si Mira ba yan? Ha? Oo, tama ka. Si Mira nga yan. Mira, ano ba ng tatay mong nasa labas ka pa? Baka hanapin ka noon. Uy, teka, Mira! Sundan natin siya. Sandali lang, hintayin mo ako. Lumabas silang dalawa sa kwarto. Lumingon pa sa kanila si Mira bago muling tumakbo papalayo. Ang liwanag na kanyang nakita ay nakabuo ng daan na siyang dinaanan ng bata, kaya sumunod silang dalawa ni Dennis. Kahit anong gawin ng dalawa ay hindi tumigil ang bata sa pagtakbo, kaya sinundan nila ito hanggang sa hindi nila namalayan na nasa gubat na pala sila. Bago pumasok sa puno ng balete si Mira, lumingon ito ulit sa kanila. Pumasok din sila roon at pagtingin nila sa paligid ay punong-puno ito ng nagkikislapang mga halaman, mga ibong masayang humuhuni at mga paru-parong dumadapo sa mga bulaklak. Anong klaseng lugar to? Jeneline, paano tayo napunta rito? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, sinusundan natin si Mira. Pero nasa na siya? Mira? Mira! Maligayang pagdating sa aming kaharian. Sino yun? Ay, hindi ko rin alam eh. Mira, ikaw ba yan? Gabi na, umuwi na tayo. Jeneline, tingnan mo sa itaas oh. Sino yan? Namamalikmata lang ba ako? Yung buhok niya kulay ginto at sumasayaw sa hangin. Nako, naglalakad na siya papalapit sa atin. Pero tingnan mo, kada hakbang niya may lumilipad na dahong sumasalo sa paa niya. Tapos yung paa niya ang kinis. Naku, nahiya naman ako sa paa kong puro ugat. Yung mukha niya, Dennis, parang walang pores. Manipis ang labi niya at maganda ang pangangatawan. Sino ka? Nasaan kami? Ako si Silvaria. Isa akong diwata. Ako ang naatasang mga laga ng gubat at mga bagay na may buhay. Kapag nagsasalita siya, para siyang nasa loob ng kuweba. Huwag kang maingay. Silvaria, bakit kami nandito? Nasa si Mira? Huwag kayong mag-alala kay Mira. Nasa mabuti siyang kalagayan. Bago ko sabihin ang dahilan kung bakit kayo nandito, bakit hindi muna kayo kumain? Ganito ba talaga sa mundo ng mga diwata? Kapag gusto ng pagkain, isang pitik lang lalabas na ang gusto? Napakaraming pagkain. Uy, tinapay! Dennis, huwag kang kakain yan. Hanggang dito ba naman bawal pa rin akong kumain ng gusto ko? Kumain lang kayo hanggat gusto nyo. Mira, lumabas ka dyan at samaan silang kumain. Mira, ang ganda ng suot mo. Kumikinang sa pagkaberde. Ate, kumain na tayo. Miss Diwata, Silvaria, habang kumakain ako, baka gusto mong sabihin ang gusto mong sabihin. Umalis na kayo sa baryo. Mapapahamak lang kayo.
Gusto na rin naming umalis, ang kaso lang may sumira ng gulong ng mga sasakyan namin at inatake kami ng aswang. Hindi lang isa ang aswang sa baryong yon at kung magtatagal kayo, madadamay kayo sa gulo. Ha? Anong gulo? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na umalis na kayo. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ang mga agaras na aswang ay balak na muling maging malakas sa lahi nila, kaya kailangan nila ng alay sa mga dyablo. Para makaalis, kailangan naming mapagaan ang mga sasakyan. Magtiwala kayo. Paandarin niyo lang ang sasakyan at aandar ito. Uulitin ko, umalis na kayo sa baryong yon, lalo ka na, Jenilyn. Ha? Bakit, Silvaria? Sapagkat Hindi na natapos ng Diwata ang kanyang sasabihin dahil nakaramdam si Jenilyn ng pag-uga sa kanya. Pagdilat niya, nakita niyang ama niya ang gumigising sa kanya. Pakiramdam niya, naglakbay siya ng sobrang layo dahil uhaw na uhaw siya. Anak, Jenilyn, gising. Papa, mabuti naman at gising ka na. Ayos lang ako. Nakatulog lang talaga ako sa lakas ng suntok sa akin ng halimaw na yon. Nasaan ako? Nandito pa rin tayo sa tinutuluyan natin. Kanino ko ba kayo ginigising kasi umuungol kayong dalawa eh. Masama yata yung panaginip ninyo. Ang sakit na ulo ko Panaginip lang pala yun. Nanaginip ka rin ba, Jenilyn? Tungkol sa diwata? Oo, Dennis. Diwata? Anong diwata? Kung ganun, hindi lang yun basta panaginip lang. Nahihilo talaga ako Papa, hindi ako naniniwala sa mga diwata o kung anuman, pero kailangan na nating umalis dito. Pero paano tayo makakaalis kung flat nga yung gulong ng mga sasakyan? Magtiwala po kayo. Mapapagana natin ang sasakyan. Halina po kayo. Dennis, sabihan mo na si... Dennis? Oo. Nahihilo talaga ako, Doc. Mukhang tinamaan na naman ako Ay, ano ba yan? Anong nangyari sa'yo, Dennis? Naloko na. Mukhang umatake na naman ang sakit niya. Ano ba kinain nito? Kumain siya ng tinapay sa panaginip. Tinapay? Jenilyn, alam mo namang bawal sa kanya yun, di ba? Dahil may abnormal sa bituka niya at lahat ng kinakain niyang mga carbs ay nagiging alkohol. Matigas po ang ulo niya. Hindi ko rin naman nakalain na madadala niya yun dito. Bumangon ka na nga dyan, Dennis. Kailangan na natin makaalis dito. Sabihan mo na silang lahat na aalis na tayo. Pero malalim na ang gabi, Doc. Baka pwedeng ipagpabukas na natin yan, ha? Baliw ka na ba? Ikaw ang kasama ko na sabihin niyo ng diwata. Hindi natin pwedeng baliwalain ang banta niya. Ay, oo nga pala. Tatayo na. Sabihin ko sa kanila. Sandali lang. Papa, naniniwala ka ba sa mga aswang at diwata? Alam ko, taliwas ito sa propesyon natin. Pero Jenilyn, oo, naniniwala ako sa mga sinasabi nila tungkol sa mga aswang. May nagpakita po sa amin sa panaginip. Isang diwata. Sabi niya, kailangan na nating umalis dito. Hindi lang daw isang aswang ang meron sa baryo na to. Kailangan na talaga nating umalis. Halika na, lumabas na tayo. Pabayaan na natin ang ibang mga gamit. Ang mahalaga, makaalis tayo. Doc, sinabihan ko na sila. Aalis na tayo. Sino magdadrive? Di ako. Akong pinakamagaling na driver, ha? Anong ikaw? Tignan mo nga yung sarili mo. Lasing ka na. Sinong lasing, ha? Hindi ako lasing, Jennifer. Ikaw yata lasing dyan Ako na lang magdadrive. Hindi. Ako na lang. Huwag ka nang makulit. Ako na magdadrive. Doc, ang bilis magpulasan ng mga kasama natin. Mukhang nagbiyahe na sila paalis, Kung ganon, totoo ang sinabi ng diwata. Tutulungan niya tayong makatakas. Sana pinalipad na lang niya tayo sa ibang lugar o kaya gumamit siya ng maika para makauwi na tayo agad. Puk! Ganun! Sana sinabi mo yung mga suggestion mo, hindi yung ngayon lang. Huwag na nga kayong magtalo. Maglakad na tayo palabas ng bahay. Dahan-dahan lang.
Lumabas na sila at marahang naglakad papunta sa kanilang sasakyan. Hindi na sila nagpaalam sa kapitan. Naikarga na nila ang mahahalagang gamit. Umupo si Jeneline katabi ni Dennis sa backseat dahil kailangan niyang alalayan ito. Nang pinaandar na ni Doc Gio ang van ay may biglang kumalabog sa bubong nito. Biglang may dumungaw sa bintana. Doon nila napagtanto na pinalilibutan na sila ng mga taga-baryo. Namumula ang mga mata, may itim ang balat at may 4 na sungay sa ulo. Pinalilibutan ang mga ito ng usok. Humarang sa daan nila ang kapitan. Hindi sila makagalaw nang makita ito na unti-unting tinubuan ng sungay sa kanyang ulo. Papa, si Kapitan. Saan kayo pupunta, Doc? Hindi man lang kayo nagpaalam. Kapitan? Bakit parang aalis kayo, ha? Papa! Si Kapitan at ang mga taga-baryo! Mga aswang! Akala niyo ba makakatakas pa kayo? Hindi namin hahayaan yun. Mamamatay na kayo rito. Hindi ko hahayaang matupad ang mga plano mo. Jeneline, Dennis, mag-seatbelt kayo! Sige po. Mag-seatbelt ka, Dennis. Ay, tingnan niyo, ang daming gusto magpaalam sa atin, oh. Tingnan mo yan, Jeneline, oh. Talagang dumudungaw pa sila sa bintana. Hi! Bye, mga taga-baryo. Bounce na kami rito. Wala na kayong kakainin. Nye, 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 nye. Manahimik ka nga. Nakakainis ka naman eh. Kung kailan tayo aalis, saka ka naman naging ganyan. Paano kayo aalis, ha? Nasira na namin ang gulong ng sasakyan ninyo. Tama ka. Wala na kaming kawala, pero susubukan pa rin namin. Pinaandar na ni Doc Gio ang sasakyan. Sa bilis nito ay nasagasaan ng kapitan. Napatili si Jeneline sa bilis ng pagpapatakbo ng ama. Umaalog sila sa loob ng sasakyan. Lumilingon si Jeneline sa likuran at doon niya nakita na hinahabol sila ng mga aswang. Tumakbo ang mga ito na parang mga lobong hayok at gutom. Napatili ulit siya ng may mabigat na bagay na pumatong sa ibabaw ng sasakyan. Sa bawat liko ng kalsada, naririnig nila ang mga kuko na kumakaskas sa gilid ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay umuusal si Jeneline ng panalangin. Papa, nasa ibabaw na sila ng van. Ayaw niya talaga tayong paalisin. Ano pong gagawin natin? Wala ba tayong pwedeng gamitan panlaban sa kanila? Lalaban tayo! Wow! Gusto ko yan. Doon din mo injection sa bulsa ko, Jeneline. Ay, nako. Parang hindi yata ako makakalaban na. Ay, nilalabanan ko rin altok eh. Nakakainis ka kasi. Ang takaw-takaw mo sa tinapay. Alam niyang may abnormal siyang sakit. Ano gagawin ko rito sa injection? Uy, ano? Gumising ka! Sasapakin kita eh! Papa! Nabutas na nila ang bubong malapit sa amin! Kumapit kayo! Hindi tayo pwedeng huminto! Para tayo nasa roller coaster, dog! Whee! Papa! Mukhang nalaglag na ang aswang na bumutas ng bubong. Marami sila. Hindi sila titigil. Huwag kang matutulog, Dennis, ha? Hahayaan talaga kitang kainin ng mga aswang. Hindi siya pwede makatulog, Jeneline. Sampalin mo siya. Wala pong problema. Kahit suntukin ko pa yan eh. Ang sadista niyong mag-ama, alam niyo yun? Hindi talaga sila nauubos. Papa, may tumalo na naman papunta sa bubungan. Sakit sa tenga ng mga kuko niyang kumakaskas sa bubong. Anak, kumuha ka ng pananggalang. Ano ba panlaban sa kanila? Kunin mo sa bag ko yung bote ng mineral. Dali! Pinasok na ng aswang ang braso niya. Gusto niya akong abutin. Kunin mo ng bote, lagyan mo ng syringe, tapos isaksak mo sa kanya. Ito na ginagawa na. Akala mo ba madali ito? Paliko-liko at luba kaya ang daan. Ano ba nilagay mo rito? Ang baho ha? Yung tubig kasi niya, nilagyan ko ng langis, asin, at bawang. Iturok mo sa kanya, dali! Munti na niya ako mahawakan.
Sinaksak niya ng injection sa braso ang aswang. Narinig niya ang daing nito at ang kalabog nito pababa. Tumalsik sa gilid ng kotse si Jeneline nang malakas na iliko ng doktor ang van. Nakita ni Jeneline na nasa windshield na pala si Kapitan. Kahit anong gawin ng doktor ay hindi bumibitiw si Kapitan hanggang sa nabasag nito ang windshield at dukutin ang kanyang ama. Inuntog ng Kapitan ang doktor sa manibela kaya nawalan ito ng malay. Dahil wala ng driver, mabilis na tinanggal ni Jeneline ang seatbelt at nagtungo sa harapan. Ngunit nahawakan ng Kapitan ang manibela. Ngumisi ito sa kanya. Naramdaman na lang ni Jeneline ang malakas na pagbangga ng van sa malaking puno. Nagising na lang siya na nakatali na sa isang upuan. Nasaan ako? Sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Teka, nasaan na naman ako? Kaya naman pala ang sakit ng braso ko eh. Nakatali pala ako. Ano tong nasa sahig? Nasa loob ako ng bilog na may mga simbolo. Sandali, nasa si Papa at si Dennis. Gising ka na pala. Kapitan? Kumusta ka? Pasensya ka na at medyo masikip ang pagkakatali ko, ha? Baka kasi tumakas ka na naman. Walang iya ka! Makatakas lang ako dito, talagang tatamaan ka sa akin. Nasaan ang Papa ko? Shhh! Huwag kang maingay. Natutulog ulit sila. Napakaraming mga nakapaligid. Lahat ng taga-baryo, mga aswang. Masarap bang tulog mo? Nasaan ang Papa ko? Sagutin mo ako! Oo, huwag ka sumigaw. Ayun lang sila, oh. Natutulog. Nakatali rin pero sila nakahiga. Ikaw lang ang nakaupo. Papa! Ano ba kailangan nyo? Bakit nyo kami gustong patayin? Ang totoo niyan, hindi ka naman namin papatayin. Anong ibig mo sabihin? Gusto mo bang malaman kung bakit ayaw ng mga taong pumunta sa baryo na ito? Hindi mo na kailangan sabihin. Kitang-kita naman ng mga aswang kayo. Mga kampo ng dilim. Mabuti hindi kayo nasusunog. May simbahan pa man din sa lugar na to pero ang mga nakatira, mga demonyo. Alam mo, hindi naman kami talaga isinilang na aswang. Dati rin kaming normal na tao, kagaya mo. Kaya lang nakita namin kung gaano karumi ang mundo. Puno ng masasamang tao kahit na hindi naman sila demonyo. Ang gobyerno, kurakot dito, kurakot doon. Ang mayayaman, nananatiling mayaman. Samantalang ang mga mahihirap ay lalong ibinabaon. Anong kinalaman namin dyan? Hindi naman kami gobyerno at lalong hindi kami masama. Jeneline! Papa! Papa, nandito po ako! Tamang-tama. Gising na ang tatay mo. Ay, Gio! Gusto raw marinig ng ama mo kung bakit ko kayo kinuha at dinala rito. Gusto ko rin kasing marinig mo ang kwento, ha? Mabuti na lang at gising ka na. Walang iya ka, Kapitan. Hindi ko akalaing gagawin mo to sa amin kahit naging mabuti kami sa'yo. Lahat ng tao may kasalanan. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Dahil palatanong kayong dalawa. Sige, sasabihin ko na ang lahat. Ibig sabihin planado mo talaga to? Pati mga sakit ng mga bata? Ibang usapan yon. Kailangan talaga namin ng tulong tungkol sa sakit ng mga bata. Pero mahabang eksplanasyon yon. Dito muna tayo sa dahilan kung bakit ko kayo napili. Pakawalan mo kami rito. Ano ako, tanga? Tinali ko nga kayo tapos gusto niyong pakawalan ko kayo? Nababaliw na yata kayo eh. Ano ba kasing kailangan mo? Ilang taon nang nakalipas nang mamatay ang anak ko. Namatay siya dahil pinatay siya ng dating may-ari ng bahay kung saan kayo tumutuloy. Pero hindi ba ang sabi mo nagkasakit ang anak mo? Siyempre hindi ko sasabihin ang totoo. Bakit ko naman ilalaglag ang sarili ko, di ba? Engot. Napaniwala mo kami ron. Siyempre naman. Ako pa ba? Yun ang dahilan kung bakit ko pinatay ang may-ari ng bahay na yun. Ibig sabihin kasinungalingan lahat ng sinabi mo sa amin? May isang totoo. Yun ay ang may sakit ng mga bata. Pero alam ko namang hindi niyo sila mapapagaling dahil sumpa yun ng diwata.
Diwata? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong kilala mo si Silvaria. Nangako siya sa'yo, no? Natutulungan ka niya, ha? Hindi mo maasa ng diwatang yon. Tuso siya. Wala siyang ibang gusto kundi ang makinabang sa mga tao. Binibilog mo na naman ang ulo namin. Hindi ako nagsisinungaling. Kung talagang tutulungan ka niya, bakit wala siya? Bakit hinayaan pa niyang mahuli ko kayo? Dahil lang totoo, wala siyang pakialam sa mga tao. Hindi kayo magtatagumpay. Makakaalis kami rito. Tamang anak ko, hindi kami papayag na mapatay niyo kami ng ganun-ganun na lang. Mga tanga! Hindi ko kayo hahayaang makatakas. Kaya sisimulan na namin ang ritual. Ritual? Anong ibig mo sabihin? Nakikita mo ba ang katawan na nandun sa altar? Anong gagawin mo? Siya na lang ang natatanging pag-asa upang manumbalik ang dating sigla ng lahi namin. Pero namatay siya. Kaya naman, bubuhayin ko siya at tutulungan mo ako. Hindi! Hindi kita tutulungan. Sa ayaw mo't sa gusto, magiging parte ka ng plano ko. Kayo ng tatay mo at ng kaibigan mo, maging ang ibang mga kasama ninyo. Bubuhayin kong muli ang aking anak sa pamamagitan ng katawan mo. Hindi! Ayoko! Wala kang magagawa! Hayop ka talaga, Pasifiko! Hayop na akong hayop. Pero kukunin ko ang katawan ng anak mo para mabuhay ang anak ko. Espesyal siya sa akin. Halos may hawig ka naman kay Lyra, kaya tamang-tama ka para sa plano ko. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Awa? Naku, wala ako niyan. Hindi ka magtatagumpay dahil nasa loob ka ng simbahan. Tahanan to ng Diyos. Hindi ito tahanan ng kung sino man. Hindi ka maliligtas ng relihiyon o ng simbahan lang. Huwag mong kinukutsa ang Diyos. Tutulungan niya kami. At ikaw, masusunog ka sa impyerno. Alam mo, minsan hindi ko malaman ang timpla ng ugali mo. Kanina lang nagmamakaawa ka. Ngayon naman ang tapang mo. Naniniwala akong ililigtas niya kami sa'yo. Alam mo, tao rin ako nung una, bago ako naging aswang. May natutunan ako na ang pananampalataya ay hindi lang sa ganda ng relihiyon. Maraming ang nagpapatayan ng dahil lang sa relihiyon eh. Ito ay kung paano ka maniwala sa sinasamba ninyo. Tingnan na lang natin kung gaano katibay at kalakas ang pananampalataya mo. Huwag mong sasaktan ang anak ko! Hindi mo na siya anak dahil magiging anak ko na siya. Jeneline! Papa! Ilayo niyo ang mga yan! Pagkatapos ko sa babaeng ito, sila naman ang iaalay natin. Inilayo ng mga taga-baryo si Doc Gio at ang natutulog na si Dennis. May pilit na pinamoy sa kanya at ito ang dahilan para mahilo siya. Naramdaman niyang tinanggal ang pagkakatali sa kanyang braso, ngunit hindi na siya makakilos na maayos. Tila napaparalisa siya at ang tangi niyang nakikita ay may kinuha ang mga ito sa bangkay na nasa altar at nilagay sa kulay gintong baso. Kahit lumalabo ang paningin, ay nakita niya ang pag-usok ng laman nito nang may ilagay na kulay pulang bilog dito. Ngayon, Jeneline, inumin mo ang dugo ng aking anak upang tuluyan na siyang makapasok sa'yo. Hindi ayoko! Hindi niyo mapapainom sa akin yan! Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Wala nang tutulong pa sa inyo. Mali ka. Alam kong may darating para tulungan ako. Naniniwala akong may tutulong sa akin. Walang tutulong sa inyo. Wala. Hindi ako papayag na inumin yan. Hindi ako papayag na inumin yan. Tumulo ang luha ni Jeneline. Hinawakan ng kapitan ng kanyang baba at nakaamba na upang painumin siya. Napapikit na lang siya at marahang nagdasal na sana ay may tumulong sa kanila.
Ngunit walang dumapong baso sa kanyang bibig. Bagkus ay narinig niya ang pagmumura ng kapitan at pagkabasag ng baso sa sahig. Napahiga siya sa sahig. Nang idilat niya ang mga mata, ay nakita niya ang nagliliwanag na diwata. May lumalabas sa kamay nito na bolang lumiliwanag din. Ibinato ito ng diwata sa mga aswang. Naramdaman niyang umaangat siya at bigla na lang nag-iba ang itsura ng lugar kung nasaan siya. Paumanhin kung hindi ko kayo nailigtas kaagad. Salamat, Silvaria. Ilalapag muna kita. Ibuka mo ang bibig mo at may ipapainom ko sa'yo upang mawala ang pagkahilo mo. Nakakasilaw ang ganda mo, Silvaria. Salamat at hindi ka nila napainom kaagad. Uminom ka muna nito. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, ha? Walang anuman. Lalapitan ko lang ang ama mo at ang kaibigan mo. Maraming salamat talaga. Sino ka? Ako si Silvaria. Pansamantala ko kayong dinala sa tahanan ko. Bakit mo kami tinutulungan? Hindi na yun mahalaga. Magpahinga muna kayo at pagkagising nyo, sasabihin ko kung anong nangyari. Hindi na ako nahihilo at pakiramdam ko bumalik na ang lakas ko. Maraming salamat. Jeneline, kilala mo siya? Opo, Papa. Siya ang sinasabi ko sa inyong diwata. Ang sarap ng tulog ko Ano bang nangyari? Ngayon pa talaga siya nagising. Ay, naku naman. Ha? Nasaan tayo, Dok? Bumalik lang tayo sa lugar ni Silvaria. Talaga? Niligtas mo ba kami, magandang diwata? Hindi ko lang kayo basta iniligtas. Hihingi rin ako ng pabor at sana ay matulungan niyo ako. Tutulungan ko kayong makaalis sa lugar na ito kung tutulungan niyo akong mapatay ang mga aswang. Ha? Wala kaming laban sa mga yon, Silvaria. At saka, hindi kami ganun kalakas para tumulong. Jeneline, utang na loob natin sa kanya kaya tayo nakaligtas. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Sabihin mo lang. Pero Papa... Hindi mo kailangan sumama. Dito na lang kayo. Ako nang bahala. Sabihin mo anong maitutulong ko. Sa 10 taong gulang ni Mira, kukunin ko na siya sa kanyang ama. Bukas ay ang kaarawan niya. Kailangan ko na siyang mabawi sa lalong madaling panahon. Ha? Anong meron kay Mira? Ha? Hindi kita maintindihan. Anak ng aswang si Mira. Bakit namin siya tutulungan? At paano mo siya naging anak? Si Lira at Mira ay mga anak ko. Anak mo? Pumatol ka sa aswang? Ingatan mo ang iyong pananalita. Ay, sorry po. Nangako ako kay Mira na kukunin ko siya sa 10 kaarawan. Kailangan ko siyang maagaw sa tatay niya sapagkat kung mahuhuli ako, siguradong gagawin na siyang aswang ni Pacifico. Bukas, kabilugan din ang buwan. Sakto ang okasyon na yon para sa pagsasali ng binhi. Ha? Binhi? Ang binhing yon ay sinasalin sa mga normal na tao upang maging aswang. Sandali lang. Kung anak mo si Mira at Lira, bakit mo pinigilan si Pacifico na buhayin muli ang anak niyo? Sapagkat isang kalapastanganan sa amin na buhayin muli ang mga patay na. Isa pa, hindi gusto ni Lira ang mabuhay bilang aswang. Hindi totoong namatay si Lira dahil nagpakamatay siya. Ha? Nagpakamatay? Ang kapitan na yun, puro kasinungalingan ang sinasabi. Pinilit lang siya ni Pacifico na maging isang aswang. Nagwawala palagi si Lira at hindi niya makontrol kaya kinadena niya ito. Nalaman ko na lang na namatay si Lira sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang mata, patagos sa kanyang utak gamit ang dulo ng kutsara. Ang kawawa kong anak. Ha? May kadena sa paa? Sa tingin ko si Lira ang nakita ko sa panaginip nung nakaraan. May kadena siya sa paa at may tumutulong dugo sa mata niya. Ang kawawa kong Lira. May sinasamba sila na siyang tumutulong upang lumakas sa mga aswang. Kaya kailangan natin silang pigilan bago pa sila mag-alay ng buhay. Isa ba yung demonyo? Ganun na nga. Bakit hindi mo na lang sila kunin kagaya ng pagkuha mo sa amin? Kung ganun lang kadali yun, nagawa ko na. Kaso, may ginawang orasyon si Pacifico kay Mira, kaya hindi ko siya malapitan.
Sa panaginip ko lang siya nakakasama. Orasyon? Kailangang masunog ang manika na lagi niyang dala. Doon nakapaloob ang orasyon. Ang manikang yon ibinigay ni Lyra sa kanya, kaya alam ni Pacifico na hindi yun bibitawan ng bata. Sa inyo ko'y pagkakatiwala ang bagay na yon. Dapat masira ang manika upang makuha ko siya. Kung ganun, anong pwede naming ipanlaban sa mga aswang? Kunin mo ang buntot pagi na yon. Malakas na panlaban to sa mga aswang. Yung lagayan sa gilid nyo ay asin. Kunin nyo rin yan. Itong sinturon na ibibigay ko sa iyo, Dennis. Kapag iwinigay-way mo ito, tutuwid siya at magiging espada. Paano naman ako? Itong kwintas ko, ipapahiram ko muna sa iyo. Magliliwanag ito bilang pamprotekta sa iyo sa sino mang gustong manakit sa iyo. Masisilaw sila sa liwanag. Ikaw ang aasahan kong tutulong na kunin si Mira at dalhin sa kuweba. Pagkatapos ba nito, tutulungan mo kaming makauwi? Walang problema, Jenny. Tutulungan ko kayo. Magpahinga na kayo. Bukas ng gabi susugod tayo sa baryo nila. Iiwan ko na kayo upang makapagpahinga. Kunin niyo ang mga binhi na ito. Kapag kinain niyo yan, babalik ang enerhiya niyo at kayo'y mapubusog din. Salamat Maraming salamat, Silvaria. Maganda nga ito. Pero sa tingin ko ay may mahika ito, kaya kahit anong gawin natin, hindi nito matatapatan ng ibang gamot. Nawala na siya. Namatay na rin ng mga ilaw. Ay, hindi ako makapaniwala na gagawin natin to. At saka, totoo palang may mga diwata at ganitong lugar. Alam kong taliwas ito sa paniniwala natin, pero subukan nating magtiwala. Dok, susugod ba talaga tayo pabalik sa baryo? Mamaya hindi na tayo makalabas ng buhay dun eh. Nangako na tayo kay Silvaria. Isa pa, kung hindi natin to gagawin, malamang ay palagi nila itong gagawin sa ibang tao. Kukuha at kukuha sila ng mga taong dadalhin sa baryo at iaalay sa sinasamba nila. Isa pa, kailangan nating makuha si Mira. Aba, talaga palang may malasakit ka sa tao, Jenilyn, ha? Ano ibig mo sabihin? Wala naman. Hindi lang ako sanay na mabuti kang tao eh. Maraming nagbago sa akin simula nang maaksidente ako. Marami ako na-realize. Matulog na tayo para may enerhiya tayo bukas. Mahimbing silang nakatulog sa tulong ng binhi na kanilang kinain. Kinabukasan, naghanda na sila para makabalik sa baryo. Si Jenilyn ay naglagay ng asin sa kanyang sling bag. Hinaluan ni Dennis ng bawang ang asin na dala niya upang maging mas epektibo raw ito. Sumapit na ang gabi. Nagniningning ang bilog na buwan sa kalangitan. Lumabas na sila sa puno ng balete na siyang tahanan ng diwata. Paglabas nila ay nagulat sila sa nakita. Nakaabang na pala ang mga aswang at balak na nilang sunugin ang puno ng balete. Nasa harap si Pacifico. Hawak-hawak niya si Mira. Nakatutok ang maitim nitong kuko sa umiiyak na bata. Mira! Ate! Tamang-tama ang paglabas ninyo. Muntik ko na kayong sunugin eh. Pacifico! Halang talaga ang kaluluwa mo! Matagal na. May pagkatanga ka lang talaga kaya naloko kita noon. Naturing ang diwata pero walang utak. Dahil akala ko nagbago ka na. Bitawan mo si Mira! Hindi. Kung gusto mong hindi ko siya saktan, ibigay mo sa akin ang mga dayuhang yan. Lalong-lalo na si Jenilyn. Hindi ko sila ibibigay. Dito pa lang tatapusin na natin ang kasamaan nyo. Maniniwala ba talaga kayong kakampi ninyo ang diwatang yan? Kung talagang may malasakit siya, bakit naman niya kayo hahayaang bumalik sa baryo at magbuhis ng buhay, aber? Tumigil ka! Huwag mong lasunin ang utak nila. Hindi ko nilalaso ng utak niya. Pinapaintindi ko lang kung anong nangyayari. Hoy, Jenilyn, sigurado ka bang ililigtas ka niya kung ikaw ang magiging susi para maibalik sa mundo ang anak niya? Ang mga magulang gagawin ang lahat para lang sa kapakanan ng anak. Tumigil ka! Hindi ko gustong mabuhay si Lyra para lang maging alipin mo. Isang pagkakamali ang iwan sa'yo ang mga anak ko. Halimaw ka!
Parang wala naman tayong pinagsamahan yan, Silvaria. Hindi mo makukuha ang anak ko. Tama naman ako, di ba, Dok? Gagawin mo ang lahat para sa mga anak mo. Ganon ang mapagmahal na magulang. Kung mapagmahal kang magulang, hindi mo itututok ang matulis mong kuko sa leeg ng anak mo. Magkaiba tayo ng pagpapalaki, Dok. Itong batang ito, Tay, tama na po! Bumabaw na ang kuko mo! mahina ang loob ng batang ito. Hindi kagaya ni Lyra na matibay at malakas. Hindi ko kailangan ng batang walang kinabukasan sa pagiging aswang. Ayaw ko ng walang pakinabang. Kaya Silvaria, nasa iyong kamay ang kapalaran ni Mira. Mira! Tay! Wag po! Walang iya ka! Ngayon tayo magto, Silvaria. Salamat sa mga kasamahan ninyo, Doc. Naialay namin sila kapalit ng lakas upang labanan ang diwatang yan. Huli na tayo. Naialay na nila ang ibang dayuhan. Kawawa naman sila. Nadamay sila ng dahil sa akin. Ako ang humikayat sa kanilang sumama sa atin dito. Dok, ang mga kasamahan natin, pinatay ng mga aswang na yan. Huwag niyo sisihin ang sarili dahil ang totoong may kasalanan dito ay ang mga aswang! Anong gagawin natin, Silvaria? Lalaban tayo sa abot ng ating makakaya. Ay, Diyos ko, huwag niyo po kaming pababayaan. Magtiwala lang kayo sa nilikha. Hindi niya tayo pababayaan. Kunin mo tong maliit na punyal, Jeneline. Kung sakaling sumugod sila sa'yo, gamitin mo ito at lumaban ka. Bahala na. Lalaban ako. Maraming salamat. Kapag nakuha mo na si Mira, pumunta kayo sa kuweba. Kunin mo tong perlas. Anong gagawin ko rito? Ibulong mo sa perlas kung saan kayo pupunta at ihagis mo sa hangin. Magiging santel mo ito. Kailangan yung sundan at dadalhin kayo sa kuweba. Doon nyo kami hintayin. Susubukan naming pigilan ng mga aswang para hindi kayo mahabol. Anak, poprotektahan kita. Salamat, Papa. Pero dapat mas protektahan mo ang sarili mo. Sa tingin ko naman, hindi nila ako sasaktan dahil kailangan nila ako. Anong pinagbubulungan nyo dyan, ha? Ano, Silvaria, mamili ka. Itong anak mo o ang mga dayuhan na yan? Hindi mo ako mapapapili. Kilala kita, Pacifico. Alam kong tuso ka. Kung ganun, magpaalam ka na sa anak mo! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mira. Saglit nilang naramdaman ang paggalaw ng lupa, ngunit mas naramdaman nila ang sakit sa tenga dahil sa matinis at malakas nitong pagsigaw. Nabitiwan ito ng ama kaya sinamantala yun ni Jeneline. Tumakbo siya papalapit at hinila si Mira, ngunit nahawakan ng kapitan ang braso ni Mira. Nagliwanag ang kwintas na suot niya kaya nasilaw si kapitan. Sinamantala niya yon at sinugatan niya ang kamay nito. Nagulat siya dahil sa sobrang talas ay naputol ang kamay nito at sumirit ang dugo. Agad niyang inilayo si Mira. Itinakbo niya ito. Kinuha niya ang nakahawak pa ring kamay ng aswang at inihagis sa kung saan. Tumakbo sila palayo habang sina Dennis, Doc Gio at ang mga diwata ay kinalaban ang mga aswang. Tumakbo ka lang, Mira. Kailangan nating makalayo. Pero, paano po sila? Kailangan kitang unahin kundi papatayin ka nila. Paano mo nagawa yung kanina? Halos mabingi kami sa pagsigaw mo Hindi ko rin po alam eh. Halika rito. Magtago tayo rito sa malaking bato. Ganito, Mira. May kailangan tayong gawin. Gusto ko na pong matapos ito, ate. Gusto ko nang umuwi. Hindi tayo makakauwi. May laban sa pagitan ng mga magulang mo pero may isa pa tayong paraan. Kailangan nating makarating sa kuweba at sirain ang manika mo. Ha? Ang manika ko? Makinig ka sa akin. Gusto kang kunin ng nanay mo pero nahihirapan kasi. Paano ko ba ito sasabihin sa'yo? Basta kailangan nating masira ang manika na yan. Ha? Ayoko po!
Sige na, akin na. Ginagawa natin to para lang mailigtas natin ang iba pa. Gusto mo bang paulit-ulit na mangyari to, ha? Nakita mo naman, walang pakialam sa iyong tatay mo. Handa kanyang isakripisyo para lang sa kapakanan niya. Hindi totoo yan. Ginagawa lang yun ni tatay para mabalik niya si Ate Lira. Gusto niya magkasama kaming tatlo. Alam kong bata ka pa't hindi mo ganong naiintindihan pero hahayaan mo ba magbuwis ng buhay para lang makumpleto kayo? Kaya ba ng konsensyo mo na pumatay ng tao para lang sa pansarili niyong kagustuhan? Gusto mo ba ng ganon, ha, Mira? Mahal ako ni tatay kaya gusto niyang buhayin ang ate ko. Kasi mahal na mahal ko si ate. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo, Mira. Masyado ka na brainwash ng tatay mo. Gusto mo rin ako mamatay, ganun ba, ha? Po, Alam mo naman siguro na sa akin ililipat ang kaluluwa ng ate mo at papatayin niya ako maging ang mga kasama ko. Tingnan mo ako sa mata, Mira! Minsan ko nang nakita ang ate mo. si ate? Oo. So, patawarin niyo po ako sa kasinungalingan ko. Sorry, Lilira. May sinabi siya sa akin. Ayaw niyang mabuhay ulit kasi ayaw niyang mabuhay sa kasinungalingan. Tama, sa kasinungalingan. Kasinungalingan? Wala na tayong oras, Mira. Basta para to sa ate mo. Isipin mo naman siya. Makinig ka naman. Ayaw niyang mabuhay sa ibang katauhan. Kapag binuhay ang ate mo, kaluluwa na lang niya yon pero ang katawan niya ako. Gusto mo ba yon? Dalawa kami ni Lira ang masasaktan mo dahil lang sa sarili mong kagustuhan. Sa tingin mo ba matutuwa siya pagising niya at iba na ang mukha niya, ha? Si ate? Kaya kailangan natin siyang palayain. Yung kaluluwa niya, nakakulong dyan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong meron sa manika eh. Bahala na. Kailangan ko siyang mapapayag. Pero mahal ako ng ate ko. Kaya nga ibinigay niya sa akin to manika eh. Mira, maniwala ka. Mahal ka ng ate mo pero kailangan nating masira yan. Dahil yan ang magiging hadlang para makuha ka ng nanay mo. Si nanay? Oo, may kung ano dyan sa manika kaya hindi kanya makuha sa tatay mo. Akin na yan, Mira. Ayoko po. Ang sabi ni tatay ito magpoprotekta sa akin sa kahit na ano. Ano yun? Naloko na. May umaaligid na sa ating malaking ibon. Akin na yan, sisirain ko na, Mira. Ayoko nga po sabi. Bitiwan niyo po manika ako. Magtiwala ka sa akin. Mira, akin na yan. Ayoko po. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mira at saglit na lumindol. Naagaw nila ang atensyon kaya ang malaking ibon sa kanilang ibabaw ay sinunggaban sila. Marami ring aswang na tumakbo sa kanila kaya hinila niya sa braso si Mira at muling tumakbo. Habang tumatakbo ay inilabas niya ang perlas. Binulungan niya ito at inihagis sa ere. Naging naglalagablab itong bolang apoy at lumutang papunta sa direksyon kung nasaan ang kuweba. Lumingon siya sa likuran at nakita na tumatakbo na rin pala sina Dennis at ang papa niya upang maipagtanggol sila sa mga aswang. Panay ang yuko nila dahil paulit-ulit silang gustong dagitin ng ibon. Tumakbo ka lang ng tumakbo, Mira. Maniwala ka sa akin. Papatayin ka na rin nila. Nandito ako para iligtas ka. Hindi ako papatayin ni tatay. Huwag matigas ang ulo mo. Naiinis na ako sa'yo, ha. Kapag namatay ako rito, mumultuhin talaga kita. Puwisit naman tong ibon na to eh. Sabuyan ko nga ito ng asin para magtigil. Aba, mukhang epektibo. Dumaing siya at lumayo. Ate? Wala na akong pasensya sa'yo, Mira. Kung hindi ka lang pinagkatiwala sa akin ng diwata, hindi kita ililigtas dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung ate mo lang ako, siguradong nabatukan na kita eh. Pangalawang buhay ko na to kayo, huwag mo akong pahirapan, pwede ba? Ate Lira? Hindi ako si Ate Lira mo, bilisan mo na! Hindi ko na po kayang tumakbo eh. Ngayon ka pa naman nadapa. Nakakainis na talaga oh, naiinis na talaga ako. Jeneline! Tumakbo pa kayo, bilis! Mahahabol na nila tayo! Itayo mo na si Mira! Dalian nyo na! Sandali, nasan po si Silvaria? Naiwan siya doon. Kinakalaban niya si Kapitan. Mira, halika. Papasanin kita.
Ate, sakit po ng paa ko. Gagamutin natin yan pero sa ngayon kailangan nating makalayo dito. Sige na, bilis. Papasanin na kita. Okay ka na ba dyan, ha? Tatakbo na ako. Ayos na po ako, ate. Ay, pambihira. Dito ko pa talaga magagamit ang subject ng physical education. Grabe naman. Tumakbo na kayo anak! Pinipigilan namin ang mga aswang! Salamat, Papa. Mag-iingat po kayo. Sinundan ni Jeneline kung saan magpupunta ang San Telmo. Maraming umaaligid sa kanyang mga aswang dahil hindi sila nakakalapit dahil sa liwanag na inilalabas ng kanyang kwintas. Kapag nasisilaw ang mga ito ay sinasamantala niya at sinasaksak gamit ang punyal. Panay ang iyak ng bata ngunit nawalan na ng pakialam si Jeneline. Sa wakas ay nakarating na sila sa kuweba. Ibinaba niya sa loob si Mira saka inagaw ang manika. Muli itong sumigaw pero sa inis ni Jeneline ay tinakpan niya ang bunganga nito at hinagis sa San Telmo ang manika. Nakita nila kung paanong mabilis na nasunog ang manika. Bigla naman siyang kinagat ni Mira kaya nabitawan niya ang pagtakip sa bunganga. Sumigaw na naman si Mira at halos mabingi si Jeneline. Tama na, Mira. Tama na. Sinira mo, manika ko. Sinira mo, bigay sa akin ng ate ko. Masama ka. Masama ka. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Masama ka. Tumigil ka. Tama na, Mira. Masama ka nga, ate. Masama ka nga, ate. Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan kung yan na magiging dahilan para magising ka sa katotohanan. At ano, masama ako? Bakit? Mabuti ba ang lahi mo? Mamamatay tao kayo at isa ka na ron! Ha? Hindi ako mamamatay tao. Ah, hindi ba? Baka gusto mong ipaulit ko sa'yo na mas gusto mong mabuhay ang ate mo sa katauhan ko. Ulitin ko ba para maalala mo? Hindi ko alam kung anong tinanim ng tatay mo sa utak mo at ganyan ka mag-isip. Baliwala lang sa'yo mamatay kami. Bakit? Ano bang ginawa namin sa lahi mo, ha? Ikaw pa nga nagsabing umalis na kami dito eh. Kahit hindi mo sabihin, alam kong ikaw ang dahilan kung bakit namin nakilala ang diwata sa panaginip. Pero bakit biglang nagbago ang ugali mo, ha, Mira? Kasi gustong-gusto ko makita ang ate ko. Ang sabi ni tatay, tutuparin niya ang hiling kong makita si ate. Mahal na mahal ko siya. Gusto ko siyang makasama ulit. Mira, alam mo ba kung anong sinabi ng diwata? Nagpakamatay ang ate mo. Ha? Po? Nagpakamatay siya kasi ayaw niyang maging aswang at kaya ka gustong kunin ng diwata kasi gagawin ka ring aswang. Ayaw ng ate mong magaya ka sa kanya kaya ginagawa nilang dalawang lahat ng paraan para hindi ka magaya sa tatay mo. Ang lahat ng ginagawa nila para sa'yo. Kaya bakit hindi mo makita yun, Mira? Sabi ni tatay, mamahalin niya ako kung magiging kumpleto kami. Ay, nakakainis talaga yung tatay mo. Makinig ka, Mira. Alam ko naghahanap ka ng pagmamahal ng tatay mo pero hindi siya magandang paraan. Gusto ka niya maging masama. At alam ko sa sarili mong hindi ka ganun. Mabuti kang bata. Sundin mo ang gusto ng ate mo at ng nanay mo. Gusto nila maging mabuti kang tao. Jeneline! Sandali, dito ka lang ha. Huwag kang lalabas ng kuweba. Dennis! Dennis, bakit? Si Doc! Nakita ni Jeneline na hawak ng kapitan ang kanyang ama. May sugat sa tagiliran si Doc. Ipinasok ng kapitan ang natitirang kamay niya sa sugat kaya napahiyaw ang doktor. Magkatabi ang diwata at si Dennis. Parehas silang nag-aalangan kung susugod o hindi. Wala nang ibang aswang sa paligid. Halos lahat ay nakahandusay na sa sahig. Ang iba ay umaapoy na at nagiging abo. Sugatan at duguan na rin si kapitan. Papa! Jeneline, tingnan mo kung paano dumaing ang tatay mo. Matitiis mo bang mamatay siya? Hindi naman siguro. Jeneline, umalis na kayo. Huwag niyo na akong intindihin. Tatay! Tatay! Mira, dito ka lang. Bitawan mo po ako. Pupuntahan ko si tatay. Silvaria, bitiwan mo ang anak ko. Gusto niya akong piliin kaysa sayo.
Hindi. Simula ngayon, hindi ko na siya ibibigay sa'yo. Tapos na ang panlilinlang mo sa mga anak ko. Anong panlilinlang? Wala akong ginagawang panlilinlang sa kanila. Mira, huwag kang lalapit! Tumigil ka na nga, Dok. Isa ka pa rin eh. Hinaadlangan mo ang anak ko sa gusto niya. Pare-parehas kayong hadlang sa kaligayahan namin. Anak, halika na. Tatay! Bakit hindi tayo magpalit? Kaliwaan. Jenilyn, Magtiwala po kayo sa akin, Silvaria. pero Alam kong tuso siya kaya kung sakali mang hindi niya ibigay si Papa, ikaw na ang bahala. Jenilyn, mahirap yung gagawin mo. Ito lang ang naisip kong paraan. Kaliwaan? Paano naman ako magtitiwala sa'yo? Paano rin naman ako magtitiwala sa kagaya mo? Aba, natututo ka na ha? Nagiging kaugali mo na si Lira. Kami ni Mira ang kapalit ng tatay ko. Kapag nakalapit na ako, bibitawan mo na ang papa ko. Ano, ayos ba yun sa'yo? Anak, wag! Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng dahil sa akin. Umalis na kayo! Ang bait naman ng tatay na yan. Isasakripisyo ang sarili para sa anak. Iiyak na ba ako, ha? Alam mo, nakakatuwa rin kayong mag-ama no? Masaya kayong tingnan. Halika na, Mira. Opo. Yan nga, lumapit kayo sa akin. Anak, wag! Manahimik ka! Kung hindi, tutuluyan na kita! Buwisit ka talaga, Kapitan! Marahang lumapit si Jenilyn. Nakahawak siya sa bag at lihim na dumakot, habang ang kabilang kamay ay hawak pa rin ng patalim. Nang makalapit na sila ay nagtago si Mira sa likod ng kanyang ama. Kitang-kita sa mga mata ng kapitan na tila nagtagumpay na siya. Lalo niyang diniinan ng kamay sa sugat ni Doc Gio bago niya ito binitawan. Hindi nagpa-apekto si Jenilyn at sinabuyan ito ng asin. Lumiwanag ang suot niyang kwintas kaya nasilaw ang aswang. Inundayan pa niya ng paulit-ulit na saksak ang aswang na hindi pa nakalapag. Nagpakawala pa ito ng ngisi bago natumba. Muli namang sumigaw ang bata, ngunit wala nang pakialam si Jenilyn at pinagmasdan ng kapitan na bumagsak. Umapoy ang katawan nito at unti-unting naging abo. Papa! Papa! Tay! Tatay! Papa, ayos lang po ba kayo? Silvaria, pagalingin mo siya. ako ang bahala. Doc! Doc, gising! Susubukan ko. Papa, gumising ka. Doc, huwag mo naman kaming iwan! Papa, gumising ka na. Pinatay niyo ang tatay ko! Sinaktan niya rin ang papa ko. Gumanti lang ako. Ito pa ang gusto mong buhay, Mira? Mga akit ng mga tao tapos papatayin? Ganitong buhay ba ang gusto mo, ha? Hindi po. Masamang tao ang tatay mo. Samantalang ang papa ko, walang ginawa kundi ang magligtas ng tao. Balang araw, maiintindihan mo rin ang nangyayari. Pero pinatay mo pa rin ang papa ko! Masama ka! Oo, pinatay ko siya. Dahil pinatay niya rin ang mga kasamahan namin. Masama rin ang tatay mo. Kulang pa nga yan eh. Jenilyn, huwag mo nang patulan ng bata. Papa, akala ko mawawala ka na. Maraming salamat, Silvaria. Walang anuman. Utang na loob ko sa inyo na nakuha mong muli ang anak ko. Anak, Mira, halika na. Sumama ka sa akin. Hinihintay ka na ng ate mo. Ha? Si ate? Oo, nandun lang siya sa kaharian natin. Hinihintay ka. Ha, pero ang sabi ni tatay, bubuhayin niya si ate. Yun ang akala niya, Mira. Matagal ko nang nakuha ang ate mo kaya palagi mo siyang nakakalaro sa panaginip. Hindi niya alam na kahit anong pag-aalay niya ay hindi maibabalik pa ang ate mo. Halika na, anak. Tapos na ang laban. Umuwi na tayo. Anak, umuwi
Uuwi na rin tayo sa atin. Opo, uuwi na tayo. Grabe ang mga nangyari sa akin. Ito ang medical mission na hindi ko talaga makakalimutan. Maraming salamat sa tulong niyo. Sa wakas, magkakasama na kaming tatlo. Silvaria, marami ring salamat. Bilang pasasalamat, inayos ko ang inyong sasakyan upang makauwi na kayo. Hindi ba pwedeng paliparin nyo na lang kami pauwi? Dennis, siraulo ka talaga. Biro lang, ito naman. Gagabayan kayo ng may likha. Salamat sa tulong niyo. Sa inyo na lang yung mga panlaban na ibinigay ko. Mayroon din akong regalo pero pagsikat ng araw niyo na lang malalaman kung ano yon. Bye po! Sana hindi na tayo magkita! Saglit silang nagpahinga sa damuhan dahil sa sobrang pagod. Bago lamunin ng liwanag ang mag-ina, ay lumingon pa sa kanya si Mira. Ang mga mata nito ay tila humihingi ng tawad, kaya nginitian na lang niya ito. Sumapit ang umaga, nagulat sila dahil may nanggigising sa kanila. Nalaman nilang ang regalo na sinasabi ni Silvaria ay ang mga kasama nilang namatay. Muli itong binuhay ng mahiwagang diwata. Simula noon, nagme-medical mission pa rin sila pero dala pa rin nila ang mga pananggalang na ibinigay ng diwata.